Use forever. So, palakpakan po natin ating Panginoon.
ating palakpakan ng ating Panginoon. Tunay po natin siya kawinan. Dahil tunay na siya ay tapat magpakailanman. Purihin natin ang ating Panginoon sa kanyang kawinan. Ang kabutihan ang nais mo.
Kristo, maraming salamat po this evening, especially kahapon na natapos po namin yung araw ng maayos. And now, as we end our day, nandito po kami ngayon para pupurihin po kayo, Lord, para po makinig ng inyong salita. Lord, tinataas po namin sa inyo lahat po ng pag-aaralan namin ngayong gabi ito, Lord. Please override your preparation. Ganoon din po lahat po ng nandito ngayon, Lord. Na sana po, lahat po na mapag-aralan namin is may apply at may share po namin. Lord, gabayan niyo rin po, Lord, yung mga papunta pa rin po dito sa congregation na po, Lord. Gabayan niyo po sila na makarating po ng maayos. Lord, tinataas po namin sa inyo lahat. All this we ask, in Jesus' name we pray. Amen and amen. Ayan. Pagpatuloy natin ng Panginoon. Good evening po sa inyong lahat. Welcome sa ating Wednesday Bible Study. Ayan. Ako nga po pala si Brother Rodel Espiritu from CCF Commonwealth Welcome Ministry. Ayan. So, naalala niyo ba kung yung series na pinag-aralan niyo this past few weeks? Beatitudes, tama. Okay. Buti na lang, magkasulat, no? So, series of Beatitudes. Actually, ito yung season 1. So, ibig sabihin, parang Netflix, no? May karugtong. May season 2. So, for now, dun tayo sa series of Beatitudes, season number 1. Siguro, i-define muna natin, what is Beatitudes? Ano ba siya? Actually, ito yung, are the characters, traits of those who have entered the kingdom of heaven. So basically, ito yung statement of characteristics and blessing. Tapos ito rin yung part ng Sermon of the Mount that Jesus spoke, which is recorded in Matthew. Okay? Yung each beatitude looks at different na pangyayari in light on how Christians are blessed through their faith. Okay? Tapos, 8 yung Beatitudes na yun. Jesus teaches yung virtues ng Beatitudes and values in life that will result in blessing and rewards. So, ito yung mga scriptures, no, para maging blessed. So, ngayon, I think na-discuss nyo, no, for the past few weeks, yung Matthew chapter 5, verse 3 to 6. Ano ba yun? Ito yung mga verses na interconnected at may progression to each other. So, isa-isay natin as a part of review. 3. Blessed are the poor in spirit, theirs is the kingdom of heaven. So ito daw yung mga believers na poor with their spirit. So they recognize their lack of righteousness. Ano yung susunod? Siyempre, 4. Yung 4, this leads them to mourn over their sin. And after nung 4, so they become meek. Naging maamo sila, no? Those who humble themselves and submit to God's control. So blessed are the meek, for they will inherit the earth. Tapos, last week, yung topic is, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. So ito is yung next beatitude, ito yung turning point, no? Hunger for righteousness. And the promise of God filling that hunger dun sa righteousness na yun. Okay. So yung beatitudes po na yan yung turning point, yung sa chapter 5, verse 6. So yung first 4 part po na tinapik natin, dun sa referring siya dun sa inner characteristic that changes, reflects the believer's relationship with God. Okay? Ito yung Christian's relation to God. Okay? Next, yung next 4, ito naman yung outward behavior, no? So sa 7, God makes them merciful. Sa 8, pure in their heart. Sa 9, peacemaker. Then sa 10, because of His righteousness, the world persecutes them. So ito naman yung outward manifestation of those character changes which reflects the believer's relationship to others. Okay? Yung first part kanina, relationship to God. Yung second natin is relationship with others.
So yung Christian relationship natin and duties sa people. So ito yung 8 character traits that identify the true servanthood. Ito rin yung traits that open the door for true happiness. At the same time, ito yung attached siya to each other, yung character na yon, with a corresponding promise. Okay? So this night, ang pag-aaralan po natin ay Matthew chapter 5, verse 7. Sabay-sabay po natin basahin. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. So, yan po yung topic natin for this evening. Hahatiin natin siya into 2 parts. Okay? Unang part is yung blessed are the merciful. The second part, for they will be shown mercy. So, ready na po tayo? Mahina? Ano ba? Pagod na po ba sa trabaho? O wala lang gana pa? Ayan, sige. So, ready na po? Yes, yan. Okay. Blessed are the merciful. So, ito yung first part ng ating i-discuss for this evening. So, ano ba yung blessed are the merciful? So, ito yung ways that the believer shown mercy to others. Ulitin ko po, ito yung believers that shown mercy to others. So yung una, believers show mercy by helping those caught in desperate circumstances. Number 2, by helping those caught in sin. Number 3, by forgiving those who sinned against them. Parang pahirap ng pahirap, no? Yung una, helping lang, yung mga nangangailangan. Second, kailangan yung mga nakakasala. Then yung pangatlo, forgiving those who sin against them. Tama ba? Pahirap ng pahirap? Madali lang yan. Later on, marirealize natin na kaya yan, kasi binodal din yan ni Christ. Okay? So before we continue discussing it one by one, siguro i-define muna natin what is mercy. Okay? Ano ba yung mercy? So yung mercy is goodness offered to those misery or distress. So siya rin yung includes compassion and forbearance to an offender, somebody that deserves only justice. Is meeting people's need. So it's not simply as feeling compassion. It's showing compassion. Hindi lang siya feeling. Hindi lang ito sympathizing, but a helping hand. Okay? Giving food sa nagugutom. Okay? I-comfort yung nauulila. Love yung mga na-reject. Tapos, forgiveness sa mga offender, no? So, ito daw is one of the loveliest and noblest of all virtues. Yun yung mercy. So about mercy, may mga scriptures din who teaches us that God is merciful. So ano yun? So meron sa 2 Corinthians chapter 1, verse 3. So meron din sa Psalm 108, verse 8. So dun sa unang verse, si Paul, he called Father of mercies and God of all comfort. Tapos, doon naman sa susunod, the Lord is merciful and gracious. So, dito lang sa scriptures na to, it teaches na that God is merciful. Another scriptures, sa Titus, meron din, So, the believer is merciful because God is merciful. Because of His mercy. Sa Hebrews, meron din, a merciful and a faithful high priest. Yun din siya, So when we born again, God's mercy begins to manifest or mahayag throughout our life in different way, iba-ibang paraan. In fact, actually, that one will identify us that we are born again because we are merciful. Ayan. So, yun So, makikita yun. Makikita at makikita. So, meron doon, popular Roman
philosopher. Dinefine niya what is mercy. So according to him, karamihan pag naisip mo agad, Roman philosopher, parang Roman soldier din siya, no? So, sabi niya, disease of the soul, sign of weakness. Weakness was despised above all other human limitations. Bakit mercy is weak daw? Kasi, especially sa mga soldiers, we don't train them to be merciful. Here, mercy is weakness. Majority, tama po? Diba? Soldier, diba? Ready pumatay, ready to kill. Pag naging merciful sila, sign of not a real man. Ganun yun, no? Yung dati, no? Ganun ang interpretation nila, no? At the same time, if you offer mercy to your enemies, baka yung sword na ginamit mo, gamitin pa yun, pampatay sa'yo. Diba? Kasi you show mercy, Tapos, patay ko rin ka, diba? So yun yung mentality before, no? Yung popular Roman philosopher nila, mercy is a sign of weakness. So ngayon, let's make some difference muna between mercy and grace. Kasi madalas, ginagamit siya synonymously. However, meron siyang konting difference. Slight difference lang. Ano ba yung grace? Grace is unmerited favor to those who don't deserve it. It's a gift we don't deserve. So it's defined as virtuous goodwill. It's not asked nor deserved, but freely given. Yun ang grace. Ang mercy is unmerited favor towards the miserable or hurting, not getting the punish you deserve. So mercy, on the other hand, is a compassion and kindness shown to someone whom is in one's power to punish them. It's an act to relieve someone of their suffering. Okay? Para po natin mas lalo maintindihan, bibigay ako ng isang example. Kunyari, may magnanakaw. Magnanakaw siya sa bahay niyo. Okay? Ngayon, ginawa niya yung pagnanakaw na yun dahil very desperate siya. Okay? Wala siyang intention pumatay ng tao. Magnanakaw lang siya. Ngayon, ang ginawa niyo po is, instead na tumawag ng pulis, tinatawag din lang siya to let him go. So that's mercy. Okay? Tapos, bago siya umalis, bigyan mo ng pagkain, tsaka pera. Yun naman yung grace. Okay? Kasi alam niyo yung pinagdadaan. So yun na, mercy and grace. Okay? So now, going back sa Matthew chapter 5, verse 7, Blessed are the merciful. So yan. Dun sa tatlo, no? Believers show mercy by helping those caught in desperate circumstances, no? So, unahin natin yung number 1. So sa number 1, it emphasizes actually in Old and New Testaments, no? Dito, sa babasahin natin, Israel was commanded to take care of foreigners because they once were foreigner in Egypt. Tapos, dito din, karugtong yan, when you reap the harvest of your land, do not reap to the very edge of your field or gather the gleanings of your harvest. Bakit? Leave them to the poor, for the foreigner residing among you. So not to harvest down yung sides of the field, as they should be there para sa mga mahihirap. So ano ba yung sample ng merciful, na desperate circumstances? So sa Zechariah chapter 7, verse 9 to 10, so dito naman sinasabi yung care to widow and the orphan, and not to oppress them. So do not oppress the widow or the fatherless. Tapos meron din sa James. So dito naman sa James, similarly, sinasabi din, when James wrote to the scattered Christians, religion that God our Father accept as pure and faultless in this. So sabi niya, to look after orphans and widows in their distress. Next,
Sa Galatians, meron din sinabi, no? Caught in desperate circumstances. So like Israel before, the early church actually, they focus on caring those on desperate circumstances. When Paul and Barnabas were sent to Gentiles by apostles, so they were asked to remember the poor. So ibigay sa kanila, no? Alalahanin nyo yung mahihirap. Yan. So to continue, dun sa number 1, in Luke chapter 4, verse 18 to 19, mercy was actually perfectly manifested with Christ. His ministry is primarily to despise yung mga hinahamak, and yung mga inaapi. So dito, makikita natin, sumobra. Yan. The Spirit of the Lord is on me because He has not anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to set the oppressed free, to proclaim the year of the Lord's favor. So He declared this about Himself in Luke. So in Acts, ganun din yung sinabi, yung early church, they sold what they have and they give to the poor. So they sold the property and possession to give to anyone who is in need. So dapat masigasig din tayo. So dapat yung ministry natin to help or to be merciful to others, to help and to give to the poor is dapat nandoon. Actually, it's our Christian duty. So those who are part of the kingdom will greatly involved in this ministry, So they are merciful. So caring to those miserable circumstances must be ethic and practiced by all Christians. So the question is, are you reaching out to the poor and needy? Yes? No? Maybe? So dapat, yes ang sagot natin, So dapat we reach out to the poor. Yan. So punta tayo dun sa second part. Believers show mercy by helping caught in sin. So dito na tayo sa pangalawa, So si Christ, He also perfectly displayed it as well. Displayed in the church yung mga helping those caught in sin. So He came to save people for their sin. So dito sa John chapter 8 verse 11 as well as sa John chapter 5 verse 14, He told yung woman in adultery dun sa 8:11, go now and live your life of sin. So parang iwan mo na ang kasalanan. So same thing sa John 5:14, sabi niya, stop sinning. So ito naman yung bandado, yung crippled man, tapos nakasalubong niya ulit, nakita niya ulit. So sinabihan niya, stop sinning. So talagang pinapoint out dito na yung sin is kailangan i-stop. So He called people to repent, to turn away from the sin, and follow Him. Tapos sa Galatians, meron din. So may scriptures din, followers of Christ should help people struggling with sin as well. So dito, makikita natin that brothers and sisters, if a person is discovered with some sin, you who are spiritually restored such person in the spirit of gentleness, pay close attention to yourself, so that you are not tempted to carry one another's burden, and in this way, you will fulfill the law of Christ. So ngayon ang tanong, how should we help those caught in sin? Paano natin sila tutulungan? So actually, nasa scriptures pa rin siya kung paano natin sila tutulungan. So by using the scripture, we should lovingly correct believers by showing them how they are thinking and how acting incorrectly. So using the scripture, nakalagay dito, every scripture is inspired by God and useful for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness. So kailangan gamitin natin yung scriptures. So using scripture,
we should show them to get right with God and help them accountable mercy towards sinners. So including helping the believers get right with God. It also includes helping unbelievers turn from their sin to follow Christ. So one example is sharing the gospel. So we can share the gospel, it's the most merciful act we can do. So we can share the gospel to others. So every believer should participate in this ministry. In ministry of sharing the gospel. Agree? Humihina ulit. Agree? Ayan. Very good. Thank you, thank you. So next, doon na tayo sa number 3. So dito naman, believers show mercy by forgiving those who sin against them. Sabi ko kanina, mahirap na mahirap, no? Madali ba yun? Forgiving those who sin against them. Madali? Mahirap. Pass. Ayan. Sige. Sige. Sahin natin, So kadalasan, marami po yung nag-declare na, I forgive you, but I don't want ever to talk to you anymore. Minsan, I forgive you, but I don't want to see you anymore. May mga ganun ba? Yes? Dati, or napapanood sa pelikula. Di ba ganun, I forgive you, pero ayaw na kitang makita. Ayaw na kitang makausap. So yun daw is shallow attempt of forgiveness. Very shallow siya, no? So we should turn away from that shallowness of forgiveness, So the command is, just as the Lord has forgiven you, so you also forgive others. So yun po yung kailangan natin tandaan, Just as the Lord has forgiven you, you also forgive others. So yun yung command to forgive as Christ forgave. So balik ako dun sa sinabi ko kanina, I forgive you, but I don't ever want to see you or talk to you again. Marami ba kayong kilala dito ng istorya? Alam niyo po yung istorya? Hindi nakakaalala ng past. Ayaw yun ang istorya. Archaeologist. Natatawa kayo. Yung archaeologist, yung dinidig yung nakaraan. Natatawa sila. Parang nakaka-relate, So, historian of archaeologist, Minsan, joke lang po ito, wala ko na yung mga babae, Joke lang po ito, Minsan yung babae, pag tinawag nyo 1,000 times na maganda or sexy, iiti lang yan. Tama po ba? Boys, agree? Agree? Tawagin mo 1,000 times maganda, iiti lang yan. Pero pag sinabi mong mataba, patay na. Alam niya kung kailan mo sinabi yun? Alam niya kung saan mo sinabi yun? Alam niya kung anong oras mo sinabi yun? Baka nga alam niya kung ano yung suot mo nung sinabi mo yun. Nakaka-relate? Nakaka-relate? Di ba may ganun, minsan ganun yung nangyayari talaga, So magsasorry ka, patatawarin ka, pero dun papasok yung history. Dun papasok yung archaeology, diba? Kasi makakaalala ulit. Diba? Hindi yung mataba, iba na to, Yun lang, madalas, So yun nga, yun yung sinasabing shallow forgiveness, ganun yung nangyayari. Buti na lang yung asawa ko hindi ganun. Wow. Kasi baka mamaya hindi na ako makawin sa bahay. Yun yung shallow forgiveness, So sinasabi ni God, hindi daw dapat gano'n. However, this is not how God forgive us. Diba? Scripture says, God remember our sins no more. Hindi nangangahulugan na nakalimutan na niya. Remember, God is omniscient. Pero, ang ibig sabihin nun, God no longer holds our sins against us. Okay? Hindi niya hinahawakan yung kasalanan na yun. Okay? So we need to do the same.
So to continue po, no? On Matthew chapter 18, verse 15 to 17, if your brother sin, go and show him his fault. So we need to correct them, So what if yung people is immature? What if kung mahilig niyang baluktutin yung katotohanan? What if kung na-hurt niya tayo, di ba? So we need to go and show him his fault. Okay? Kailangan natin sabihin po yun. Masakit, oo, pero kailangan malaman yung katotohanan. So dito rin po sa 1 Corinthians chapter 5, verse 9 to 13, so we must love them through those events and issues and aim to help them grow in holiness, which may include like correction, discipline in times of separation. So the question is, are you forgiving those who failed you? Yes. Isang yes. Ang dadagdagan. Yes. Are you forgiving those who failed you? Yes. Ayan. So wala nang historian, wala nang archaeologist, no? Wala tawag So doon. past is past. Yun pala yun. So sinasabi din dito, the merciful recipient, sila daw yung it speaks to those who have received mercy. It's a mercy to be emptied of your pride and brought to poverty of spirit. It is a mercy to be brought to mourning over your spiritual condition. It is a mercy to receive the grace and meekness to become gentle. It is mercy to make hungry and thirsty after righteousness. So ito yung merciful recipient. So the merciful one will show it to those who are weaker and poorer. Kasi na-receive na nila yung mercy, di ba? So they will also show it, especially dun sa weak and poor. Yung merciful one then will always look for those who are weak and mourn. The merciful one will be forgiving to others and always looking to restore broken relationships. And last, yung merciful one daw, to character of the people and choose to think the best them whenever possible. So the one who received mercy is expected to show mercy to others. Yan, meron pa. Merciful one will not expect too much from others. Walang hinihintay na kapalit. Then, sila din yung compassionate to those who are outwardly sinful. And then, sila din yung will have a care for the souls of all men. Yan. So again, yun po yung first part dun sa verse na binasa natin. So now we go to the second part. For they will be shown mercy. Yan. So dito, natin rin siya sa tatlo. So God promised to be merciful. So yung una, God will help the merciful in times of need. Second, will discipline believers for their lack of mercy. Then yung susunod, will never receive mercy and therefore lack of salvation. So ito rin, God promised to be merciful. So dun sa number 1, may scriptures din. Sa proverb, sabi niya, God will give a reward. So the one who is gracious to the poor lends to the Lord will repay him for good deeds. So God will give a reward. Next. So sa Matthew naman, Christ talk about God's reward for those who give needy with right heart. So dapat, hindi ka lang basta-basta nagbibigay dahil napipilitan ka. Dapat, yung heart mo is right. Tapos sa puso, galing sa puso, mula sa puso. Alam mula sa puso nung panahon ko pa yan, teleserye. Sino nakakaalam nun? Yun, yung mga kailangan ng pagkakas. So yun lang, again, yung pagbibigay is dapat galing sa puso. Tapos sa puso natin.
So to continue sa Matthew, sinasabi din dito, do not accumulate for yourselves treasures on earth. Bakit? Not on earth. Yung heavenly reward. Dapat, no? Doon tayo nag-iipon ng treasure sa heaven. Another one, doon sa Corinthians, no? Si Paul, dinitay na dapat maging cheerful giver tayo. So dito sinasabi niya, God will provide grace to meet all our needs and to excel in good works. So yung promise of mercy applies both practical and spiritual needs. So sinabi dito, because of God loves a cheerful giver, and God is able to make all grace overflow, so that because you have enough of everything, in every way, at all times, you will overflow in every good work. So God blesses those person that is really merciful in times of need. So dito din sa Malakay, dito naman tinapik naman regarding sa tithes. So dito naka-highlight, parang sinabi niya, no, test me in this matter, to see if I will not open for you the windows of heaven and pour out blessings for you until there is no room for it at all. So gano'n, ganun yung bibigay niya, no? Pag-tiyas ko siya, no? Ganun yung blessings na bibigay niya sa'yo, no? So next, same thing with Luke, no? Give, and it will be given to you. Will be poured into your lap. For the measure you use will be the measure you will receive. So it will be poured in your lap. Tapos ito ulit, sa number 1, so in times of need, so si God may promise, no? Ano yung promise niya? So when trouble come, may the Lord deliver him. May the Lord protect him and save his life. May he bless in the hand. Do not turn him over his enemies. The Lord support him on his sick bed. You have healed him from his illness. So pangalawa, God promise implies that God will discipline believers in their lack of mercy. So dito naman, may sinabi na na first, the one who give the poor will not lack, but whoever shut his eyes to them will receive many curses. So yung curse daw na yan, hindi dahil sa lack of giving. It's because lack of mercy in general. So next, this one, sinabi naman, but if you do not forgive others, your Father will not forgive your sins. So ito po, yung parable of the merciless servant, parable of the unforgiving servant. Ito yung pamilya naman po dito, no? Ito yung parable, when yung master, kinorgive niya yung servant niya na may malaking utang. Kung ikaw convert daw ngayon yung utang na yun, almost siya equivalent to $20 million. So nag-forgive siya. But immediately after that, yung servant, nirefuse niya na mag-forgive doon sa may utang sa kanya. Yung utang sa kanya is approximately, kung ikaw convert daw ngayon, nasa $2,000 lang. So imagine, $2 million yung utang niya, sinurgive siya, samantalang siya $2,000, hindi siya nag-forgive. Then ano yung nangyari? Because of this, the master throws the unforgiving servant into jail to be tortured until original na utang niya is mabayaran. Sa Matthew din, sinasabi ulit, it should be coming from your heart. Same thing with Corinthians, dito naman, it disciplines show up in many ways, even in trials, demonic attack, sickness, and etc. So same thing with James, unforgiveness and lack of mercy in general, so it hinder our intimacy with God. So for the judgment is merciless, for the one was shown no mercy. So but mercy triumphs over judgment. So it also brings harsh discipline. So sa third part tayo, lacking of mercy proves that we never receive mercy and therefore lack salvation. So dito naman, don't get wrong lang, that we can earn our salvation by giving mercy. Hindi pa rin po ganon. Kasi nakasulat naman dito sa scripture, for the grace you save through faith.
Then dun sa dulo, it's not from works, so that no one can boast. So to continue, but whoever has the word possession and sees his fellow Christians in need and shut off his compassion against him. So this one, we need to practice mercy, no, in both fruit and proof of salvation. So it provides daw yung believer with assurance of whether they possess saving faith or not. So yung assurance na ito is nagmamanifest into two tests. First, if we are unmerciful, we need the word and we're not saved. So dito, yung parable naman ng sheep and the goats. So nasa Matthew siya, chapter 25, verse 35, 31 to 46. So dito naman, parang pinapakita lang na sineparate yung sheep yung sa goat. To help this follower to understand what judgment will be like. So dun sa Matthew chapter 25, verse 41 to 43, nandun yung judgment, di ba? And then nandun din yung their lack of mercy proved that lack of salvation. So dito naman sa Romans, because the love of God has been poured out in all our heart. So this one naman, second type daw ng mercy, if we are unforgiving and vengeful, dahil tayong gumante toward those na nakakasakit sa atin, it demonstrates that hindi natin natanggap sa sarili natin yung mercy. Kasi hindi natin kayang magpatawad sa kapwa natin. Okay? Yung hurt is nananatili sa puso natin. So, we did not receive that mercy, no? So, kailangan matanggap natin yung mercy para may pakita din natin yung mercy to others. So, ngayon may question, bakit daw si David, remarkable, si God daw, no? Nagbigay siya ng mercy ni David. In spite of ang daming ginawang hindi maganda ni David, di ba? Yung terrible ways nagsin si David, di ba? So, one reason that God gave mercy to David is because David was notably naging merciful siya kay King Saul. Diba? On several occasions, diba, marami siyang pagkakataon na patay si Saul, very unworthy si Saul, diba? Pwede niyang gawin lahat yun, pero hindi niya ginawa. Naging merciful siya. So si God ganoon din. Naging merciful siya kay David because he is also merciful to King Saul. Okay? So yan. So growth in mercy. So, meron tayong growth in mercy and practice of mercy, no? So to grow in practice of mercy, we must remember our own sin in desperate situation. We must identify with others. We must develop our love for others. And we must remember God's promise to be merciful. So madalas, hindi natin napapakita yung mercy kasi hindi natin siya napapractice or hindi natin na-experience. Like Jesus Christ, di ba? Dapat nasa heaven lang siya. Hindi niya na kailangan bumaba. Hindi niya kailangan maging merciful. Tignan niya na lang sana tayo. Pero hindi, anong ginawa niya? Bumaba siya. Diba? Para maramdaman. Nagkatawang tao siya. Diba? Pinakita niya kung paano. Naramdaman niya at early age, diba? Nawalan siya ng mahal sa buhay. Tinako siya sa krus. Nagpakasakit, diba? So kumbaga, naramdaman ni Jesus Christ yung mercy na yun, diba? So, kumbaga, kailangan yung mercy na yun is maramdaman din natin, may pakita natin, para ma-share din natin sa kapwa natin. Okay? So, yan. So, I will discuss na yung 4 na yun. It's the same lang siya. So, now we go yung ating discussion question. So ito yung 3 discussion questions na pwede nyo pong pag-usapan sa table nyo. Yeah. So we have approximately more than 30 minutes to have a breakout discussion. Okay po?
Walang tulugan. So yung number one, lahat ba dapat? Sa lahat ba ng pagkakataon? May ano din yan eh, may wisdom din. Tulad na sa yung sa case nila Pastor Peter. Sabagay na rape yung nakulong pa rin yung ano eh. Nakulong pa rin yung Hindi ko alam. pero pinatawad. Pinatawad pero nakulong. Kumbaga yung justice pa rin. Parang ganun. May Pastor Peter. yung anak niya. Nakulong yung rape. Kala ko malaya, pinatawad na, tapos malaya Alam pa. ko na huli. Hindi ko. So may nakilala akong pastor sa Montalban, ganun din. Taga Montalban sila, pero yung anak nila nag-aaral sa UP Los Baños. Tapos yung anak is na-rape, pinatay. Tapos nag-iisang lang yun, graduating sa Pero yung tatay kasi, pastor, pinatawad pa rin. Tapos Pinalaya. pinalaya. Yun Tapos, nga, kaya nga that may wisdom. Kasi for example, yung tao na yan ay talagang halang. Pag pinalaya ko lang din yan, gagawa lang din yan. Kung ano yan eh. Kumbaga, sa sarili mo, pinatawad mo siya. Pero, i-eral yung justice. Gagana pa rin yung batas. Batas naman. Kasi ang Diyos mismo, hindi niya binabaliwala yung justice, di ba? Kasi eventually meron pa rin judgment. So, hindi niya binabaliwala yung justice. Pero, mabagin siya. Kaya may din. Yung tanong mo na sa lahat ba ng oras? Well, sa lahat ng oras, pero may wisdom din na i-apply. For example, sa family, lagi kang inalibos ka. Diba? Lagi kang pinagkakaisahan. Showing mercy, papatawarin mo sila. Pero possible din na alis ka sa family. Diba? Kumbaga, sa sarili mo, kaya mo silang patawarin. Pero mas makakabuti kung titira ka sa ibang bahay na hindi sila kasama sa ibang kasi at the end of the day, gagawin kanila ng kasamaan. Parang ganun siya. actually, ganun din yung ginawa ko, kaya ako may sa bahay din. Lagi nga ako nawawalan, lagi ako. Hindi So, papasok dyan yung sinasabing yung example na pinatawad na anak pero kumbaga kung hanapan ka ng butas hindi ba? ka alis dahil hindi mo pa sila napatawad. Pero kumbaga, para sa kaayusan, parang ganun. Saka sa kanila na magagaling yung negative eh.
papunta na sa iyo, hindi. Yan sa church ikaw na yung, ikaw na yung gagawa nun. sa church na pinanggalingan natin before. Oo. Sa na mag-cause pa ng division talaga. Ayun, katulad ng sa amin, yung kami nang umalis kami, hindi kami nakapagpaalam ng formal. Sa case na, kasi kami, hindi kami sabay-sabay eh. Kasi sila, isang pamilya sila. Si mama. Diba din? Kasi kami, tatlong pamilya kami. Kami ni Shelo, tapos sila dalawa ng Maria. Sila mama at saka mga kapatid. Hindi kami nakapagpaalam ng formal. Pero hindi na kami dumating sa point na pagsasabi namin sa ibang simbahan. Actually, kami nga ni Shelo, hindi kami nagsimba sa katulad, Foursquare denomination yan may ibang churches yan sa mga katabing lugar. Hindi kami pumunta doon. Kasi natataka agad yung, ba't nandito kayo? Kilala kayong members Tama. nila. Alam na agad na may Siyempre, ingatan mo din yung reputasyon ng Pero kailangan mo lang umalis. Kasi mas makakabuti. Ganun siya. Hindi pa rin pala ako nagpaalam. Bigla lang ako naglaho. Sa pastor ako nagpaalam. Pero dun sa mismong umalis. Nagpaalam ka naman pala eh. Sa pastor na pero hindi ko sinabing babalik pa ako dun sa dati. Pero yung sa church talaga dito sa Quezon City wala eh. Tapos nakita ko nilang one time may post, sabi doon reunion. So yung mga picture dati, di ba? Reunion na. Maganda yung sinabi ni pero yung kunyari pinasok ka sa bahay mo tapos nanakawan ka, diba? Nahuli mo para imbis na ipakulong mo, pinatawag mo. Tapos binigyan mo pa ng parang hirap yata gawin. Sa akin wala na akong choice eh. Kasi kung nangyari sa bahay, kung i-confront ko pa bakit mo kinuha, kailangan mo ba ng ganito? Hindi rin naman aamin. Maiinis ka lang. So, hayaan mo na lang talaga. Pero yung bibigyan mo pa siya ng sabi mo pera or pagkain para hindi ka na magnakaw. Parang sa akin siguro parang mahirap. Kahit sa part niya hindi ka sigurado rin eh. Kaya Pero dapat Pero hindi ka obligado. Hindi ka obligado na bigyan mo pa siya ng siguro doon, 'di ba? Katulad, 'di ba? Ang pwedeng sa case na 'yan yung magnanakaw, pumasok yung magnanakaw. 'Di ba pwede mo nang patayin niya sa loob ng bahay mo eh. 'Yun, pwede mong hindi siya gawa ng ganung harm. Hindi mo siya saktan, hindi mo siya, kung marami kayo sa pwede siyang pagtulungan, i-turn over na lang sa presinto. Yun, act of act of mercy na yun. Pero may karapatan ka ng siya kahit nga saksakin mo yun o barilin mo yun, pwede pumasok mo sa bahay. Yun parang ang pagkakagets ko doon sa sinabi kanina, parang sinasabi niya lang na pahirap ng pahirap yung progresyo. So yung number 1 with wisdom. Pwede yan simple, maliit na bagay. Ang nakaka-guilty yung yung kumakatok sa bibigyan mo na ito ng dilemma. May time na parang mantik na yung puso mo, bibigyan mo na siya. Pero may time naman na parang duda ka dun sa parang ewan ko kung uso ba tawag na term. May mga ganyan na nag-iikot eh. Tapos nung hihingi ng, isang kilong bigas lang po, ganun ba, gatas gamit. Tapos, last, ko yata, parang paalis din ako dun, so nagbigay ako ng ng mga ganun. Tapos ng mga damit. Tapos yung mga damit, kala ko sabi nila, nasunugan sila ganun. Tapos nakikita mo nakalatag, binibenta rin nila. Kaya minsan, magbigay. Ito kanina, sa parking sa school, nagpapahinga ako. May lumapit na binatilyo. Una,
inaalok sa akin gold na sir, ano, bilhin niyo na kasi. Ano to, 18 carats. Mamaya sa pagaling, sabi ko, wala akong pera. Tsaka hindi ako may yan. Tapos maya, hingin na lang po ng barya sir, kahit ano. Ay, may gold ka, yung hingin ka ng barya. Sigurado, tinitik mo yan. mas ako magbigay ng pagkain kaysa pera talaga. Yung sa akin, yung mga ganon, hindi talaga ako nagbibigay kahit sa mga barya, kahit pwede ko naman. Kaya lang yung ganong style na mas malakas ka pa nga sa akin eh. Kung tutusin, yung itsura niya mas Yung sa parking, okay lang yun. yung Yung talaga na-assist ka. nag-assist, yung nakachaleko na. Hanap buhay niya talaga yun. Hindi siya pero yung random, Lalapit sa'yo, ganon. Paano pa pag nasa circle ka, ang dami nun. dami nga Sa sa restaurant. Oo, meron Fast din. food. Yung ano yan, bebenta ng mga 300, Sa parang basketball, pwede. pro ball. Hindi mo na alam kung ano eh, kung Kaya nga, peke o yung mga bata naman din, yung sampagitan, parang di mo alam kung ginagamit lang din sila. Ah, Parang sa best tanong ko yun, rin yun, pagkain. parang meron ba talagang ganun, tawag dito? Yung under ng mga, sa palabas ko lang yung sindikato. Meron talaga. organizer. Mga nagtitinda Pero ng hindi mga nawawala. namamalimos. Hindi nauubos. Ibig sabihin, may ano doon. May pera. May talaga. Kala ko ano lang yun, sa palabas ko lang na. Yung sindikato nun, kumikita. Kasi tingnan mo, minsan naisip ko, yung sa mga pelikula na napapanood na, yung mga istorya, talagang totoong nangyayari sa buhay yun eh, kaya na Kaya naiyan. kaya na ipapalabas siya kasi talaga nangyayari. Kagaya yung sa mga, yun yung, sabi mo kung totoo ba yun? Tingin ko totoo eh, kasi Yung sindikato. kung nasa pelikula siya, ibig sabihin nangyayari talaga. Hindi, saka hindi po na Badyaw. Yung Badyaw, Sa oo. Mindanao. Kanina, nag-usap-usap sila. Labas tayong sabay-sabay tayo lumuwas ng Maynila. May So nag-recruit. possible yung mga yan, ano din May yun. nagre-recruit. Oh, Baka katulad din nila eh. Kapareha rin nila na pagkasamantalaan sila. O kaya medyo marunong ng konti. Yung tawag exploitation. Human trafficking. Dadali sila dito. Di ba na ano yung nabalita? Yung Badyaw. Nangungupahan sila ng bahay. 5,000 naman ang utang hindi nila. ko alam. Sa Pantipolo lagi may ganun, Badyaw eh. Parang 5,000 something. Hindi na ako nanonood ng balita eh. Since 2016. Wala talaga. Pag may naliligaw lang sa wall ko, Experience. Change. sa wisdom talaga, no? Hindi sa lahat ng pagkakataon. Ay sabi nung yung pastor na pinanggalingan niya, iba daw yung mabait. Iba yung mabait sa anga-anga. Totoo naman din yun. Mabait ka na matalino. Kasi akala mo mabait ka pa, pero anga-anga ka na pala kasi ginagawa ka na ng kalokohan. Pero Aanga-anga pala ako. hindi, I mean, di ba? Inaabuso Hindi ka ka na. aware, parang Inaabuso ka na, wala kang kamono, parang gano'n. Di ba, wise as meek as a dove, pero wise as A serpent. Ano pa naman nun? Parang last week lang ba yun? Parang may nag-message sa akin last week, sabi medyo pwede bang pera mo na ganito? Sahod naman na sa Tuesday. Pagdating ng Tuesday, sahod na. Silip agad ako sa wall niya. May usapan. Sino ganito, ganyan. Libre ko, kita tayo sa ganito, ganyan. Tapos nung sinisingil ko na, pwede ba sa katapusan nila? Nakasahod ka na, inuna mo pa yung manlibre, kesa magbayad. Nasa sermonan ako dyan ni Jess. Magpapahiram ka pa. Sabi mo last na, di ba? Hindi kasi ganito eh. Okay. Ang hirap kasi hindi. Pag may hawak talaga ako. Hindi ako nag-ano pera sa pero pag nasa Gcash kasi, madaling mag-send eh. Papahiram ka pa, hindi na last na talaga yun. sa akin naman, pag Hirap ganyan, may mga kaibigan din naman ako. Kanyari, 500. Wala akong 500. 300.
Tapos, hindi na rin mababayaran. Tapos, manghiram ulit kami. Kumbaga, hindi ko na muna siya paulitin. Kasi, alam mo na eh. Sa akin magkasunod na buwan eh. Naawa kasi ako nag-work eh. Medyo wala talagang pamasahe. Ganyan. O sige, eto 500. Sige, magdating ng sahod, nanlibre ka na lahat. Di ka ba nagbayad? Hirap eh. Sermon talaga ako doon sa ina. Uulit ka pa. Hindi ka last na yun. Kaya sa pula ko yung sinabi mo mabait na aanga. minsan ang hirap kasi talaga pag nag-ask tapos meron ka naman nakatabi. Hindi naman ako ganun kagastos. Pero pag may nanghiram eh. So sabi ng day group leader ko, required yan actually sa pag nag-GLC2 ka, may topic doon na bawal talaga. Hanggat maaari, iwasan mo magpautang. Kasi stress nga lang naman abot mo pag maniningil ka. Hirap pa yung maningil eh. Madali magpautang pero pag singilan na yung day group leader ko dati, kapag may nanghiram sa amin sa GC, hanggat maaari, binibigay na lang talaga. Talaga siya magpahiram talaga. Number 3, in what ways have you experienced God's refreshment in ministry? But it will get something to Kayo bro, number 3. Meron ba? In what ways? Is there anybody that you feel God wants you to encounter? Sa amin, sa work, madalas yan. Kasi di ba sabi din sa Bible, he who refreshes others will die themselves. Kung sino yung nagre-refresh ng iba, sila din mismo na nare-refresh. Sa work namin, di ba, minsan niladala kami ng help. Pero minsan may pagkakataon ka na on your own, mag-ano ka ng extra mile. Kunyari, pumunta kayo doon, ang project niyo yung pagkain, dala ng pagkain. Pero may makikita ka doon na tingin mo masakit. Parang, interviewin mo ng konti. Tapos pagka na-confirm mo na may sakit, i-ano mo sa office. Pero hindi sila cover talaga ng Hindi talaga yun ang sadya ko. Hindi talaga yun ang project. Pero dahil nakita mo, observe mo yung for example, ba't yung paa niya ganyan, yung mga bata? Tawagin mo yung parent. At ano po yung niya, ano po yung case niya, paano po nangyari. Tapos pag na-confirm mo na yung story, at kailangan talaga ng medical attention, may program na i-refer mo siya. Pero nasubukan mo na halimbawa sa ganong case tapos hindi talaga parang hindi na-accommodate ng niya na naglalabas ka ng sarili mo. Oo. May pinunta kami sa Bicol. Yung bata, lumaki yung ulo niya eh. Hindi siya inborn. Yung bata, parang 6 years old, 7 years old. Parang simula na doon sa parang pigsa. Tapos lumaki na yung laki ng ulo. First time ko nakakita ng Pero pantay naman yan. Hindi yung... parang maga siya na Hindi nga, may sabihin, ito diba? Hindi siya pantay. Lumomong na lang. Hindi siya O may parts na... may magano siya. Pero pa yung bata, hindi siya yung comatose na hindi na siya nakapagsalita ng maayos. Pero alam mo na naririnig ka niya, nagre-respond siya. Nakahiga na lang. Ay, gala. Ay, hindi na mabuhat talaga. Kasi malaki, tsaka mahina yung payat-payat mo. Tapos naiiyak yung nanay kasi mas pinakita na yung picture ng bata, may picture. Alam mo yung bata sa picture na masiglahin, kahit sa picture lang dito. Tapos biglang nagkagawa. Hindi namin pasyente yun. Baga tinuro ng mayor kung ano daw pwedeng baka sakali matulungan. Dinaanan na namin kasi along the way yun. Pero hindi talaga sila kasama sa itinerary na. Tapos pinag-minister kami dun sa parent, pinag-pray yung bata. Tapos nung nakaalis na yung mga kasama,
inabutan ko yung magulang na. Kaya, although may work yung tatay, pero alam mo yun, pag may sakit na malala, di ba? Lahat ng kita mo, pupunta yun doon. Kasi nangyayari sa atin yan. Lahat, kabuhayan mo, binabacuum lahat yun. Yung paahon ka namin, may nagkasakit ng malumpa. Ito, nangyari sa amin yun eh. Kasakit yung isang kapatid niya. Lahat ng pati sa provision, may kalabaw. Kasi pag may kalabaw ka na doon, parang umasen sa kanila. Lahat yung benta. Benta. Siyempre, wala yung buhay. Gulayan, napabayaan. Nung ini-interview na kinakausap-usap namin, lumabas ako eh. Naluha ako dun sa sa bata. Makikita ko talaga yun. Kaya kami nagdi-debrief. May debriefing kami. Pag pumupunta kami sa mga dapat kada tapos ng project, may debriefing yun. Kasi yung mga burdens nila sa buhay, na-absorb nyo yun eh. Gusto mo silang tulungan, pero kailangan nilalabas nyo. Kaya kami, kada project na gano'n, di-debriefing. Ganun ang ginagawa, yung mga social lalabas mo siya para hindi siya maipon. Kasi pag naipon yun, hindi mo mamamalaya. Kinakain ka na pala nun. Naging burden mo na talaga. Bro, may experience kang gano'n. Ako, weakness ko talaga yun. Basta may may gano'n. Kahit sino naman siguro tao na Sabi nga sa Bible survey nung Sabado, pwede pala kayong attend doon. Sabado, Bible survey. Part ng book 8 ng GLC. ngayong Sabado. Lahat ini-invite tayo pwede. Tuwing Sabado. Tuwing Sabado yun, 10 o'clock. Bago mag-anini, bago mag-practice. May suggest yung isa sa ang nagtuturo ko sa author ng ng book mismo, isa sa author. Sabi niya may suggest siyang parang how to do the Old Testament laws, parang ganun. May isa siyang sinuggest sabi niya kapag nag-i-income ka na, try yung mag-ipon ng para sa ibang tao. Parang ganun yung sabi niya. Ayan. Parang sa lahat ng sahod mo, tatanggalin mo yung tithes mo, lahat ng paggastos mo. Tapos meron kang isang part sa iniipon mo na para lang sa mga nangangailangan. Para halimbawa, may kailangan kang tulungan, kailangan kang madali kang maglabas na hindi ka nahirap. Kasi Saka hindi nakasama sa budget niya. hindi kasama sa budget mo. At sobrang natuwa ako doon. Gano, pwede yun. Kasi di ba minsan pag may gusto tayong tulungan naka-budget na yung natin. So hindi mo talaga, may time na talagang nagagamit mo yung hindi talaga eh. Pero yung sa idea na yun, ang ganda sobra. Kahit sila Chingitan yung formula. 10 sa Chingitan. 10 tithes, 20 ganito savings. Tapos may percentage ka na yung charity. Open charity. Kung next yun yung idadagdag ko. Hindi kasi ang ko before pag sa previous church ko, pag may nangailangan, habi-habi yun ang problema parang yun ng mga pastor hindi ka pa pastor pero pag may nangailangan talaga sa mga ka-group mo or kahit mo family, magbibitaw at magbibitaw ka talaga. Pero din to yung topic. Applicable. Hindi siya sa lahat ng bagay yung nakikita. Yung mawi-witness. For example, yung hindi mo siya ginudge agad-agad. Act of mercy na yun. Kasi instead na i-judge mo siya, may nakita kang pagkakamali. Imbes na i-judge mo siya, parang inintindi mo muna kung saan siya nanggaling, ba't nauwi siya sa ganun, kesa yung kukwento mo na agad kung pinigil. Example, kahapon, meron kasi kaming although mga Christians yung mga lahat ng empleyado Kristiyano sa amin. Pero siyempre, wala naman perfecto. Parang may
meron kami mga kasamahan na pareho silang may pamilya, babae at lalaki. Nagkaroon ng issue. Parang nagkaroon sila ng relationship. Nakarating sa HR, ganun. Magkaibang family. Magkaibang pamilya. Oh. Parehong pamilyado. Babae lalaki. Basta yun na yun, ha? Investigahan, sila, nasuspindi sila eh. Pero dininay nila eh. Wala ka namang pruweba na talaga na litrato o video. Pwede na lang i-deny. Suspindi sila tapos binigyan na lang ng memo na bawal silang yung closeness ba yung makikita nila. After ng suspension nila, balik sa work. Normal. Kahapon nakita ko magkasama. Ang sistema na unang 4 PM ang out namin eh. Lumabas ako mga alas 5 na eh. Pero yung babae, lumabas na ng mga Pamilyado pareho. parehong pamilya. At hindi na sila mga bata. Medyo nagkakaano doon. Kung kailan nagkaedad. Yan. In short, nakita ko sila na nagtagpo. Wala naman akong nakitang ginagawang anything. Basta nakita ko lang sila ng tapos, pero umuwi sila magkasabay. Yung lalaki nakamotor. Nakita ko, kakasa sila. Hindi ko na lang sa sila. So kung ako, pwede ko agad nakita ko po sila, ganito na. Bukas ang meeting namin ng department meeting. Kahit sa mga kasamahan ko sa trabaho, wala akong pinagsabihan. Although, gustong-gusto ko na sabihin kasi, yung ministry, pwedeng mahinder yung blessing pagka may mga gumagawa. Ganun. Pero syempre, hindi ko pa rin, malay mo, nakiangkas lang. Pero hindi, parang pwede na magkita pa kayo sa isang lugar. Tsaka binawal na, di ba? Oo, binawal eh. Yun ang kasunduan eh, na Bawal kayo. hindi nyo, pero mukhang totoo naman. Pero wala tayong magagawa. Pero since walang ebidensya, ganun ang batas eh, walang ebidensya. Walang ebidensya. Video talaga. Gano'n na lang kayo makipag-cooperate naman kayo. Uwi yung babae, nag-commute. Tapos bumaba somewhere. Yung lalaki nagmotor. Somewhere. Anong gusto ko nang i-report or yun nga. Kumbaga, bibigyan mo pa rin ng benefit of the doubt yung tao. May department meeting bukas. I-open ko siya doon sa immediate supervisor. Hindi kanina man, hindi sa random na employee, hindi sa boss nila, or para yung proper nasa kanila na yun kung paparating nila sa taas. Pero ako, ni-report ko lang na nakita ko yung Pero pag ganyan naman, hindi na nila sasabihin doon sa tao na kung sino yung nakita. Siyempre, pagkikita nila. Hindi, pero kung dumating sa point, good on honest, kaya kung isumpa sa pangalan ng Diyos na nakita ko kaya niya, ganun lang yun eh. Kaya kong isumpa sa pangalan ng Diyos na nakita ko yung dalawa. O kaya niyo bang isumpa sa pangalan ng Diyos na hindi kayo nakita? Tingnan natin. Tingnan natin. Hindi ba yung magkakaroon ka ng threat? O hindi naman. Hindi Siya. naman ganun. Hindi naman nila kaya gawin. Pero dati din ganun din yung thinking ko before, pag mga babaero, mga tatay. Wala, hindi na yung magbabago, wala nang pag-asa yan. Pero sabi nga dun, alamin mo muna bakit siya ng babae, mali mo. Pero yun yung pinaka dun, out of love. Parang, tatay, magkakasama sila sa bahay nila, pero yung love, hindi niya maramdaman sa family niya, sa anak niya. So, naghanap siya ng boss iba. yung boss kong babae, na kaya siya nagkaganyan, kumbaga, ang input kasi sa amin dati, sa mga tao, sa mga ugali. Pero nung later on, na tagal ko na sa akin, nakakapagkwento siya sa akin. So, May mga pinanggagalingan. nalalaman ko kung bakit. So, kaya pala ganito siya kasi ganito yung nangyari. Tapos ang bato pa sa'yo yung mismong taong mga
nakapanakit sa kanya, ang bato sa amin is siya yung may Mm. parang huwag mo agad i-judge talaga yung isang tao. Dapat tingnan mo muna kung ano yung pinanggagalingan. Ikaw ba naman, yung dati mong katulong, isumbong mo ng isumbong dun sa ano na kahit yung may dagdag mo. Kasi ako nasaksihan ko naman. Wala naman talagang ano. Pero ang dating doon, meron. Lagi may dagdag. Bibiruin ko nga sana kanina. Kasi pumasok kanina umaga yun is yung babae. Ang mali nila, kung saan ako bumababa, Andun sila kita. doon nakita. Yung sa overpass. Kasi pag nagtatagpo kami nito somewhere para sabay na kami sa carousel. Tapos pag sa overpass, yun na. Nandun ako yun na. Wala. Bibidyo ako nga sana kaso baka makita ako eh. Hindi bumaba na ako ng order. Pailim na lang ako. Nagpasan ko na sila eh. Siguro mga 100 meters na. Nakita Sa may, ka? hindi nila ako nakita. Sa may sa may Kamuning, Q-Mart. Nandun na ako sa may Kamyas na ako eh. Malapit na ako. Balik ko na. Carousel. Balik ako. Balik ka. Tignan mo kung anong gagawin ng dalawa. Balik ko, magkaangkas na sila sa motor. Pa-overpass ng Timog. Eh, bahala sila kung saan sila, anong gagawin nila. Sabihin ko sana. Bibiruin ko sana kanina. Titignan ko lang reaction nila. Saka bumababa. Kasi hindi siya bumababa na. Hindi ko na yun. Antayin ko na lang yung meeting para ma-share ko dun sa... Ganun. Ang kapatid ko, parang ba away-away nga sila ng mag-asawa. Ayun, ano siya, nakikipag-anuhan sa tomboy. So parang hindi na niya kasi maramdaman yung love sa asawa niya. So nakikita niya sa ibang tao talaga. Although mali nga lang talaga. Pero yung asawa, di naman namin alam kung may iba ring babae. Pero Kasi di rin hindi nagpaparamdam sila eh. believer. Hindi. Ha? Hindi Christian. Catholic. Catholic. Yung lalaki. Yung babae, kapatid ko dati, Methodist. Pero Babae yung kapatid mo. pero same eh, nagsisimba pa rin siya sa Catholic eh. Kaya yun yung wala sa amin talaga before. Christian lang kami by religion, pero walang conviction talaga. Sobra. Unfair. Kaya hindi sa patagalan eh. Eh yung lalaki, sa probinsya, dating pastor yun. Ano? Dating pastor. Dating pastor. Sa probinsya, yung lalaki. Kung sabihin kahit matagal ka na. Bagay. Tapos di ba nagka-pandemic? Eh, Christian company ka, kailangan siguraduhin mo na yung empleyado mo nagsisimba talaga o may church. Hiningan kami ngayon ng mga recommendation from church na talagang patunay na attendee ka. Ang dami nagsilitawan na Wala nang hindi, inatin. hindi binibigyan ng, kasi may deadline eh. Tinatanong, ba't wala ako? Gusto ko, kailangan ko daw mo ng church hindi ng 3 months or 6 months bago ako bigyan. Hindi na kalabasan. Yung lalaki, kasama dun sa mga Hindi nabigyan. hindi na nag-church o wala ng church. Mahirap kasi yung umampisahan mo na hindi ka nag-aato. Hindi nga ako. Dati hindi naman ayoko na talaga. Parang trabaho lang na. Pero thank God kasi. Kakainin ka kasi. Yun eh. Parang hindi sa ayaw mo kumbaga, andun ka na sa sitwasyon na yun. Ang ko, wala na akong pag-asa makapag-church ako kasi yung schedule ko. Tapos palubog ka na nun. Pero ang time na yun, sinong humatak sa'yo pabalik? Si mama pa rin. Hindi naman ako yung tipong hindi yung tipong inayawang ko. Yung sitwasyon lang na kumbaga once a month mga pag-simba. Parang tawag dito, isang beses lang sa isang buwan. Tapos di ko alam kung kailan ulit. So dito na lang ako sa trabaho, at least
focus ako dito. Hindi ako na i-stress parang ganun. Pag pinipilit ko kasi yung schedule dati na gusto ko magsimba ganun. O sa dating church pa yan? Hindi, dito na. Dito na. Oh, may time din doon sa dati. Yung sa dati, parang tinanggap ko na sige, kung kailan na lang available. Di ba, nung mga time na okay pa, parang may time na Sunday, and then okay na sa akin. Para lang tumuntong. Tapos, papasok. Pero itong lately na, nung nandito na, may time din na ang hirap talaga, hirap na hirap ako sa schedule. Gustong gusto ko pero hindi talaga ako umuunta. So parang naiinis ako, nai-stress ako. So, ano, dito na lang ako, trabaho na lang. Hello. Kumusta po yung discussion natin? Okay naman po? Ako hanggang 12. Hanggang Hanggang 12. Yeah, so siguro wala muna tayong sharing, pero I guess, and sigurado ako na napakaganda ng naging discussion sa kada table. Kasi nakikita ko lahat, halos nagtatawanan, saya sila, no? By the way, before we end, very short announcement lang po, no? You can invite po yung inyong mga D-group member Ayan. with this Bible study that you can use dito as yung D-group nito, as meeting. So, feel free to invite mo para mabigatin tayo. At the end of the day, yung nabanggit kanina, di ba? Sharing God's word. Hindi naman yung gusto natin. Kasi dito yun. And of course, the university. Ayan. So, siguro, before we end, again, yung Sermon of the Mount yung tinapik natin, Christ pointed out in particular benefits. So, dun sa huling-huling sinabi niya, the crowd were amazed in His teaching. So, lahat po is na-amazed dun sa teaching niya dun sa Sermon of the Mount. So, before we end, Act of Mercy. Ano ba yan? Alas na lang po ito, no? Mga slides. 2 days na lang. Bago o 1 day? 2 days na. Okay yan? Kakanta na ba? Lalabas na siya. Ayan. Hindi hindi pa na-complete. Tapos, may nag-viral. Hindi mo nagiging mga ruling. Mga ruling. Okay? Actually, kaya ako pinakita yan. Aware naman kaya, no? Philippines, I don't know if the most or one of the most, Pinakamahabang the Christmas. longest celebration of Christmas. September pa lang, nakakarinig na kayo ng TikTok. So that's how long they celebrate Christmas. So yun yung Pilipinas, no? So with this season coming, actually only remind us the gift of Christmas, the gift of Jesus Christ, which is the gift of mercy. And so thank you po sa inyong lahat sa pag-attend sa ating Bible study. And tumayo po tayong lahat, sabay-sabay tayo mga lahat. Father God, we really thank you this evening sa inyong message po, especially for the mercy. Tulungan niyo po kami, Lord, to apply yung matutunan namin. Tulungan niyo kami na share namin, especially of being merciful to others. And thank you for the mercy that you've given to us. Lord, maraming salamat po sa mga biyayang pinagkakalog po sa amin. We ask forgiveness of our sins and help us to forgive others. Lord, tinataas po namin sa inyo lahat. Ingatan niyo po ang bawat isa sa kanilang pag-uwi, and most of all, lahat po ng natutunan, lahat po ng sharing ng bawat isa is maipas po namin, especially sa mahal namin sa buhay, sa mga makakasalamuha namin in everyday life. And we apply this. All this we ask, in Jesus' name we pray. Amen and amen. Good evening po. Ingat po tayo lahat.